Ang text po natin ay Jeremiah or Lamentation, the Lamentation of Jeremiah. Okay? Ito po ay iyak ni Jeremiah, pagtangis ni Jeremiah dahil sa kanyang nakikita. Tingnan niyo po sa Jeremiah, tumayo tayo as we read Jeremiah 3 verse 22 and 23. Jeremiah chapter 3 verse 22 and 23. Basahin natin ang sabay-sabay. Ang sabi po dito, so mamaya na po tayo mag-offering no, sa after the service. Okay? Jeremiah chapter 3 verse 22 hanggang 23. Sabi diyan, it is of the Lord's mercies, sabay-sabay, read. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan po sa dalawang talatang yan, ang dami mong title na magagawa. Pwedeng ang title natin dyan ay The Lord's Mercies. Pwedeng ang title dyan ay We Are Not Consumed. Pwedeng ang title ay His Compassions Fail Not. Pwedeng ang title ay Great is Thy Faithfulness sa verse 23. Pero ang pinili ko pong title ay They Are New Every Morning. So ang title na kinuha ko, New Every Morning. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa iyong banal na salita na alam naming ito ay magbibigay ng encouragement sa aming mga puso ngayon. Ikaw Panginoon ang magbigay ng sapat na comfort sa pamilya po ni Ninette, pamilya namin Panginoon, pamilyang Basis. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kapayapaan ng puso, kaaliwan sa kanilang puso sa pagdadalamhati po ngayon, Panginoon. Sa bawat isa din, dalangin po namin sa mga may hinaharap na pagsubok at problema at karamdaman, Panginoon, makita ng bawat isa kung ano ang pangako ng iyong salita at ito'y aming panindigan, ito'y aming tayuan, ito'y aming paniwalaan, Panginoon. Ikaw po ang manguna at magpatawad sa aming mga kasalanan, linisin mo po ang aming puso. Mangusap ka, Panginoon, sa amin sa araw na ito. Pangunahan mo ang mga tagapakinig, mula sa mga members at sa mga bisita, Panginoon. Ang lahat po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, pwede na po kayong umupo. New every morning. Yan yung ating title. No? Bago, araw-araw. Okay, ano ba ang bago araw-araw? Kung ang itatanong natin o kung ang tatanungin natin ay ang ating mga sarili. Ano ang bago araw-araw sa atin? Okay, meron ka bang damit bago araw-araw? Meron ka bang cellphone na bago araw-araw? Meron ka bang buhok na bago araw-araw? Okay, meron ka bang problema na bago araw-araw? Pwede siguro, no? Meron ka bang kaibigan na bago araw-araw? Meron ka bang kaaway na bago araw-araw? Sobra ka naman. Okay? Araw-araw bago ang kaaway mo. Okay? Meron ka bang blessing na bago araw-araw? Okay? Meron ba tayong mga mabibilang sa buhay natin na kada gising mo ay bago? Okay? Ang Biblia po ay may itinuturo po sa atin na bago daw araw-araw. Ano yon? Basahin nyo sa verse 23. 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Amen? Ang compassion daw ng Panginoon sa atin ay bago araw-araw. Bago araw-araw. Ano daw yon? Compassion. Ano ba ang ibig sabihin ng compassion? Ibig po sabihin ng compassion ay love in action. Yan po ang bago araw-araw. Okay? So, ibig sabihin, hindi pala galing sa tao ang mga bagay na bago araw-araw dahil wala tayong ganon. Amen? Walang original na galing sa tao.
Ang bago po araw-araw ay galing sa Diyos. At sinabi ng Biblia kung ano ito. Sabi diyan, compassion. Amen? Sino ang nagsasalita niyan? Sino ang nagsabi niyan? Ang nagsabi po niyan ay si Jeremiah, the weeping prophet. Bakit kaya tinawag si Jeremiah ang weeping prophet? Propetang iyakin. Okay? Pastor na iyakin. 'Di ba? Yan si Jeremiah. Siya ang nagsabi na ang compassion ng Diyos, ang kaawaan ng Diyos sa tao, bago araw-araw. Okay? So tingnan nyo kung ano ang kanyang pinaghugutan nung sinabi niya to. Basahin nyo po, si Jeremiah po ay isang propetang nakakita ng affliction sa bayang Israel. Basa sa verse 1 ng chapter 3. Ang sabi diyan, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. Ang nagsasalita dito na bago daw ang kaawaan ng Diyos araw-araw ay isang propetang nakakita ng pamalo ng Diyos at kung paano nito pinapalo ang mga kababayan niya na Israelite, pinapalo ng Panginoon at grabe ang affliction na nararanasan. Ito'y kitang-kita ng mata ni Jeremiah. Okay, pero sa kabila ng lahat, nakikita niya may pamilyang namamatayan, nakikita niya may isang grupong mga sundalo na inaambus ng kalaban, nakikita niya na may mga babaeng Israelite na nire-rape ng mga Babylonian, ng mga kalaban, nakakakita siya ng mga bata na bagong silang, dadamputin ng Babylonian soldier, hahawakan yung paa, iaampas ang ulo sa bato, di ba? Nakakakita siya ng mga may katayuang tao sa Israel pero kukunin tapos gagawing alipin. Ganon ang nakita ni Jeremiah. Grabe ang iyak, kaya tinawag siyang weeping prophet. Kasi di niya maatim, di niya maintindihan bakit pinayagan ng Panginoon na mangyari ang ganito. Okay? Diba? So napapatanong siya, bakit pinapayagan mo na kung sino yung mga hindi makadiyos, sila yung nagpa-prosper. Kung sino yung mga makadiyos, sila yung naghihirap. Bakit mo pinapayagan na yung mga masasama ay lumiligaya at yung mga naglilingkod sa iyo ay umiiyak? Diba? Bakit mo pinapayagan? Pero sa kabila ng lahat, ang sabi pa rin ni Jeremiah, dahil sa kaawaan ng Diyos, hindi tayo nauubos. Dahil ang kanyang kaawaan, bago araw-araw. Amen? Di ba? Nangyari na ba sa buhay mo na kahit problemado ka na, stress ka na, pressured ka na, grabe na ang iyong pagbagsak, pero nasasabi mo pa rin, salamat Panginoon, pinupuri kita, mahal kita. Di ba? Ganito si Jeremiah. At ito po ang attitude na dapat makita sa bawat isa sa atin. Amen? Because God is always good and He is good kahit di natin nakikita ng ating mga mata. Ang Diyos ay mabuti sa lahat. Amen? Jeremiah saw the affliction. Jeremiah saw a great hope. Diba? In times of affliction. Ano yung great hope? Pansinin niyo po sa verse 21. Meron siya dyan sinabi, this I recall to my mind. Sabi niya dyan, I recall to my mind, therefore have I hope. Yan. So, ang maganda dito sa weeping prophet na to, di siya nawawala ng pag-asa. Kasi ang pag-asa niya ay buhay na pag-asa. Living hope. Amen? Yan yung pag-asa ni Jeremiah. At hindi yan kailanman mamamatay. Okay? God's mercy and compassion. So ano po ang mga bagay na bago araw-araw? Okay? At kung hindi man ito bago araw-araw sa iyo sa maraming mga panahon, gawin mo itong bago araw-araw sa harap ng Diyos. Number 1, the revelation of crisis. The revelation of His crisis. Ito ang bago araw-araw. Isa sa bago araw-araw, no?
'Di ba? Nais ni Jeremiah na banggitin sa Panginoon ang kanyang mga nararanasang affliction, kasama ang affliction ng bayan. At ito ang dapat mong gawin araw-araw. Amen? Nabanggitin mo sa Panginoon. Ibig sabihin, kausapin mo siya. Ibig sabihin, ilahad mo sa Kanya kung anong napagdaraanan mo. Diba? Nagko-confess ka nga sa kaibigan mo eh. Sa best friend mo nga, sinasabi mo lahat eh. Diba? Sinasabi mo lahat sa iyong ka-close friend kung anong problema mo. Amen? Kahit di ka sure na hindi ka itichismis. Diba? Sabi mo, ikaw lang sinabihan ko nito ha. Huwag mo sasabihin sa iba. Total, best friend kita. O, alam mo, crush ko siya. Ako lang nakakaalam niyan. Saka ikaw ha, best friend kita. O, hindi mo sasabihin sa iba. O, tapos, oo naman, best friend kita eh. O, amen? Tapos paglabas, nakakita din ng best friend. Alam mo, best friend kita ha. Hindi mo sasabihin sa iba na sabi ng best friend ko, crush niya to. Huwag mo sasabihin na sa'yo ko lang sinabi yan kasi best friend kita. Huwag mo sabihin na, oo, hindi ko sasabihin. E paglabas nun, may best friend din isa. Okay? Huwag mo sasabihin to sa iba. Sa'yo ko lang to sasabihin kasi best friend kita. Okay? So, hanggang sa lahat pala doon, magkaka-best friend. So, nalaman yung crush. Okay? So, kung ikaw nga nagsasabi ka ng lihim sa tao, nagsasabi ka ng lihim sa kaibigan mo, nagsasabi ka ng laman ng puso mo sa tao. Amen? Bakit di mo sabihin yan sa Panginoon? Panginoon, may sakit ako. Panginoon, may utang ako. Panginoon, may, di ba, kaaway ako. Panginoon, nahihirapan ako. Panginoon, nahihiya ako. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon. Di ba? Sabihin mo lahat. At siya'y nakikinig. Amen? So, tingnan nyo po, the revelation of his crisis. Verse 1 to 3, his chastening. Diba? Yung palo. Amen? Yung pagpalo ng Panginoon sa bayang Israel. Kasama na din si Jeremiah. Okay? His chastening. Verse 1 to 3, I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. Yung rod na yan, nag-i-indicate yan ng palo. Para saan ba ang tungkod, di ba? Ang rod, di ba? Pamalo. Okay? So, ang Diyos pala, namamalo din. Amen? Kung may mga magulang tayong namamalo, ang gamit ay patpat, ang gamit ay sinturon, ang gamit ay 2x2. Sobra naman yon. Okay? Ang gamit ay tsinelas. Amen? Hanger. Ang iba ay walis. Ako, napalo na ako ng mama ko ng walis na naubos yung Okay? Naubos talaga. Wala, makulit eh. Amen? So, namamalo ang magulang, tama? Ang Diyos pala namamalo din. Pero hindi ang gamit ng Diyos na pamalo ay 2x2. Oh, Brother Will Jan, dapa. Okay? Panginoon, bakit? Basta dapa. Okay? Ba't umiiyak ka na agad? Hindi ka pa nga pinapalo. Okay lang kung si mama ko magpalo sa akin, pero ikaw, Panginoon, kakayanin ko ba? Basta dapa. O, di ba? Hindi ganun eh. Hindi ganun ang Panginoon. Gagamit ng 2x2. Papaluin ka. Sinong tatagal? Amen? O, tingnan nyo po. Ano ang nakita dyan? Verse 2. He hath led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me he is turned. He turned his hand against me all the day. Yan. So, isa sa chastening ng Panginoon sa tao ay yung kanyang mukha, yung face ng Panginoon ay nagiging against us. Okay? Yung kanyang plano, yung kanyang, di ba? Yung kanyang mga, imbes na ibigyan ka ng approval, ang gagawin ng Panginoon, against siya sa mga decision making mo. Okay? At yan po ay isa sa mga chastening ng Panginoon. At ang bayang Israel, ganyan. Marami silang plano na di nangyari dahil ang plano nila sa kanila lang sarili, hindi sila nagkonsulta sa Panginoon. Hindi sila nagpapaalam. Ang ginagawa nila, nagpapaalam. Iba yon, ha?
Magkaiba yung nagpapaalam sa nagpapaalam. Alam nyo ba yan, mga kabataan? Pag nagpapaalam kayo, Nay, paalam, paalam nakabihis na. Punta lang po ako sa pwede po ba akong pumunta sa kaibigan ko? Hindi pa nga nag-oo, nakabihis ka na, nakapustura ka na, paano pa hindi? Okay? O di kaya, umalis na muna, tapos nag-text na lang. Sumama po pala ako sa boyfriend ko. Di ba? Hindi ka nagpapaalam niyan, nagpapaalam ka. Iba yon. So ito, trabaho to ng Israelite na makukulit. Sila ay nagpaplano ng kanilang sarili lamang na hindi kumukonsulta sa Panginoon na nagresulta sa kanilang pagkabihag sa Babylonia at sa Assyria. Kaya ingat tayo sa pagpapasya ng padalos-dalos. Amen po? Sometimes yung ating mga pagkakasakit, sometimes yung ating mga nararanasang kabigatan sa buhay, sometimes yung mga problemang dumarating sa ating buhay ay tayo ang may gawa. Amen po? So, aanihin na lang natin ang consequence. Tingnan niyo po itong Israelites. Sila'y napalo ng Panginoon. Letter B, his condition. Makikita niyo ang condition ni Jeremiah at ng bayang Israel sa maraming salita. Verse 4 to 16 yan. Okay? Tingnan niyo, puro B yan. Bruised, battered, and broken. Verse 4. Okay? Sabi niya sa verse 4, my flesh and my skin hath he made old, he hath broken my bones. Ayan, bruised, battered, and broken. Yan, makikita nyo sa verse 4. Sa verse 5 naman, siya'y boxed in. Sabi diyan, he hath builded against me and compassed me with gall and travail. So siya'y nakabox. Amen? Puro biyan. Bruised, battered, broken, boxed in. Verse 6, he hath set me in dark places, and they that be dead of old, as they that be dead of old. So siya'y blinded. Okay, verse 7, he hath hedged me about. So siya ay bound. Okay, ang word dyan ay, he hath made my chain heavy. Ayan, may kadena. So bound. Okay, verse 8, also when I cry and shout, he shuteth out my prayer. Yun yung condition pagka nagkakasala talaga sa harapan ng Panginoon. Ano naman yan? Siya ay barred. Okay, barred. Sabi niya, siya ay hindi pinakikinggan. Verse 9, he hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my paths crooked. Siya naman ay black. Okay? Black. Verse 10, he was unto me as bear. So siya ay bear attack. Inatake ng bear. Yan. Ganun daw ang tingin niya. Parang ang Panginoon ay bear na umaatake. Verse 12. He hath bent his bow. Ayan, may bent bow. Verse 15. He hath filled me with bitterness. Ayan, bitterness. Meron siya'y naging bitter. Verse 17. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. So 16, 17, yan po ay banishment. So makita nyo po, sobrang dami. Kaya nga, makinig tayo maigi mga Kristiyano. Pipiliin mo ang kasalanang gagawin mo. Okay? Pero hindi ka pwedeng pumili ng consequence. Ang Diyos ang bahalang magbigay sa iyo ng palo. Panginoon, ako lang naman nagkasala. Ba't naandama yung anak ko? Bakit? Marunong ka pa ba sa Diyos? Kung gusto ng Diyos idama yung anak mo para magising ka, gagawin niya. Amen? Pwede ba naman yung nanay na nagdudroga ay hindi maapektuhan yung anak niya? Maapektuhan yung anak niya. Amen? Panginoon, ako lang naman nagkasala. Huwag na yung idama yung anak ko. Ang anak mo luwa na rin ang mata. Amen? Pwede ba naman na yung tatay ay snatcher or magnanakaw? Tapos sasabihin niya, Panginoon, ang anak ko, di naman siya magnanakaw, inosente siya. Huwag mo namang idamay. Di ba? Pagka nagutom ka, gutom din yan. Amen? So,
ang kasalanang ginagawa natin, ikaw bahala. Pero ang consequence, ang Diyos ang bahala. At ito'y lesson na paulit-ulit na di natututunan ng Israelite. Amen! Ang Israelite po ay bayan ng Diyos, subalit sila'y abusadong mga tao. Hindi sila marunong rumispeto sa kanilang Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, bago pa rin ang grasya ng Diyos sa kanila araw-araw. Yun naman ang isa sa bagay na kung pwede lang mainggit, di ba? Kung legitimate sa Kristiyano ang mainggit. Isa sa kaiinggitan natin sa Israel, yung sila'y mahal na mahal ng Panginoon. Amen. Kahit gaano sila kasama. Amen? Oh, ang compassion ng Diyos ay nandun. Okay, pero still, hindi po nagbabago yan. Ang Diyos ay hindi nagtotolerate ng kasalanan. Hindi siya nagtotolerate ng kasalanan. Letter C, his conflict. Verse 17 to 18. Okay? Ano yung conflict sa buhay ni Jeremiah at ng Israel? A, makikita nyo dyan yung peace, gun. Kapayapaan, nawala. Verse 17, di ba? And thou hast removed my soul far off from peace. Ayan, walang peace. I forgot prosperity. So, peace, gone. Prosperity, forgotten. Okay? Then, power, perish. Then, promises, forgotten. Okay? Tama ba yan? Prosperity, forgotten. Power, perished. Promises, forgotten. Iyan ang mga conflicts na nangyari sa kanila. Okay? Walang kapayapaan, yung prosperity nawala, yung lakas nila sa verse 18, yung strength niya daw, wala na. Oh, and I said, my strength and my hope is perished. Wala na. Okay? My promises forgotten. Yung kanyang mga pangako na wala na. So makikita nyo po na talagang ang crisis ni Jeremiah at ng bayang Israel. Alam nyo po, si Jeremiah ay kumakatawan lang. Kinakatawan niya ang Israel. Amen? Hindi talaga si Jeremiah ang nagkasala dyan. Hindi talaga si Jeremiah ang sabihin nating wicked sa harapan ng Diyos. Si Jeremiah ay propeta. Amen? Pero ang nangyari ay siya na mismo ang humaharap sa Panginoon at binibigkas niya yung hinaing ng bayan na parang si Jeremiah na ang bayan. Amen? Ito ang nararanasan nila, Panginoon. Ako na magsasabi sa iyo lahat. Ito. Kaya inaamin niya na siya yun. Amen? Siya yung nahihirapan, siya yung nawala ng lakas, siya yung nawala ng kapayapaan. Kaya nga, weeping prophet si Jeremiah. Amen? At maganda ring attitude to, mga kapatid. Amen? Na iti-take mo ang responsibility. Yung magiging responsible ka. Amen? Hindi yung laging, di ba, ang ugali ng ibang tao, pagka may kalamidad, may mga nangyayaring problema, maghahanap ng sisisihin. Tama? Maghahanap ng sisisihin. Oh. Magtuturo yan ganyan. Siya yun, siya. Di ba? Kung sino-sinong ituturo. Hindi niya alam na ang pagtuturo niya, isa lang yung nakaturo at yung tatlo nakaturo sa kanya. O ayan o. Tinuro mong ganyan. Siya. Nakaturo sa'yo tong tatlo. Kaya pag nagturo ka, ganun dapat. Siya. Hindi kaya gayon. Siya. Amen? O, sa kanya lahat. Amen? O, kaya kaysa pag nagturo ka, siya. O, may tatlong nakaturo sa'yo. Amen? Sabi nga, sa Amerika daw, pag may umutot, sabi ng Amerikano, I'm sorry. Sa Japan, pag may umutot, sabi ng umutot, I'm sorry. Tama? O, sa China, pag may umutot, sino umutot? Sabi niya, I'm sorry. Ganun din ang China. Sa Pilipinas, sino umutot? Sabi ng umutot, mamatay na ang umutot. Tapang pa. Siya na nga ang umutot, mamatay na daw yung umutot. Di ba? Hindi marunong umamin. So may mga taong ganyan, no? Na naghahanap lagi ng masisisi. Meron namang tao na kagaya ni Jeremiah. Amen? Na yung kabiguan ng iba, yung kasalanan ng iba, sasabihin niya, Lord, kami nagkasala. Sinasama niya sarili niya.
Amen? Panginoon, pasensya ka na ha. Kami ang nagkasala. Maganda yung ganyang attitude. Amen? Oh, Panginoon, pasensya ka na sa tatay ko. Pasensya ka na sa kapatid ko. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko ha. Oh, idinadamay mo ang sarili mo kahit hindi ikaw yung nagkasala. Amen? So, the revelation of His crisis. Oh, meron ka bang bago araw-araw na revelation ng iyong crisis? Number 2, the remembrance of His Creator. Ito din ay dapat bago araw-araw. Naintindihan natin? Kung natitempt ka na magbilang ng mga problema mo araw-araw, okay? Dapat pag-aralan mo ring magbilang ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Huwag puro negatibo ang binibilang mo. Huwag puro masasamang pangyayari ang binibilang mo. Ang bilangin mo din blessing. Magbilang ka rin ng ginawa ng Diyos sa iyong mabuti. At siguradong magugulat ka. Sobrang dami palang ginawa ng Diyos na kabutihan sa iyo. Kaya nga iyan ang bago kay Jeremiah. The remembrance of His Creator. Tingnan nyo po. Makikita nyo po yan sa verse 18 ng ating text. Verse 21. This I recall to my mind. Therefore, have I hope. Diba? May naalala siya eh. Recall to my mind. So, ni-recall niya. Kagabi po, yung mga kapatid namin na nasa GC, na ating gabi na, nagchat-chat pa kami, na binabrowse nila yung mga text, ng mga last message ng aming kapatid bago namatay, yung mga, di ba? Nire-recall lamang yung mga conversation. Okay? Tapos, ini-screenshot yung mga conversation. So, sila, merong ganon, mga kapatid ko. Ako din, meron akong video na i-edit ko, pagsamasamahin ko, nung kami pumunta doon sa bahay niya doon sa Antipolo, na halos paliparin ko yung kotse. Okay? Sabi ko, Net, hintay lang. Malapit na kami. Pero ang layo pa. Malapit na kami. Paakyat ito. Sige lang. Okay? May time na kwarta ako na kambyo. Okay? At hindi ko na inaalis sa kwarta. Dahil pag inalis mo sa kwarta, mawawalan ka ng kwarta. Okay? So, ayun. So, naabutan namin, tapos dinala namin sa ospital. Tapos, ang isa pa doon, ito may nakikinig bang kapamilya namin? Noon, pagkakita sa akin ng kapatid ko, bago kami pumunta doon, ay panay ang tawag nung kapitbahay. Sabi niya, Pastor, ikaw talaga ang hinahanap. Araw-araw, turo sa cellphone, tawagan niyo si Pastor. Tawagan niyo si Pastor. Kaya tawag ng tawag yung kapitbahay sa akin. Sabi ko, bawal pong lumabas hindi po makakabiyahe. Sabi niya, ay gawan nyo ng paraan kasi pastor talaga, pastor. So, ang ginawa namin, gumawa nga kami ng paraan, pumunta kami doon, ni Ma'am Jing. Okay? Tapos, pagkakita niya sa akin, gustong-gusto niyang yumakap sa akin, kaya lang di talaga makatayo. Okay? So, yun yung karanasan ko doon sa kapatid namin. Diba? Tapos dahil galing sa baba yung bahay, paakyat. Grabe yung sakripisyo ng asawa niya. Talagang binubuhat niya yan, iaakyat doon para isakay sa sasakyan papuntang ospital. Amen? So, tapos doon sa ospital, tinatawag niya ako. Sabi niya, punta tayo doon. Sabi ko, bakit doon? May mga COVID doon. Dito lang ang walang COVID, doon may COVID. Kasi yung pinaghiwalay po yung para sa COVID patient, saka yung mga walang COVID. Sabi ko, bawal doon, dito lang tayo. Sabi ko, ano bang gagawin natin doon? Naglalakad-lakad daw.
Sabi ko, wag. May COVID doon, mahahawak tayo doon. Dito lang tayo. Pahingi na lang ako ng karton. Sabi ko, bakit? Anong gagawin mo sa karton? Paypayan mo ako. O, kumuha kami ng karton, pinaypayan ko ganyan. So, kumusta? Okay naman? So, kahapon, bago namatay, nakausap pa eh. No? Tinay, nakausap pa eh. Sabi ko, ito yung anak mo, nandito yung anak sa amin eh. Dito yung anak mo, tapos sumasagot naman siya, di ba? Pero 12 o'clock kahapon ay pumanaw na. Okay? So, makita nyo po na ang Panginoon ay mayroon pong plano sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen? We should always remember, no, what He has done for us. At alam ng aming mga kapatid na yan na hindi namin siya, ng aming kapatid na yan na hindi namin siya pinabayaan. Okay? At kung kami nga di nagpabaya sa Kanya, ang Diyos ay di nagpabaya sa Kanya. Amen. Amen? Ang Panginoon hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Amen. He is always great. He is always faithful to us. Okay? Letter A, God is faithful in His concern. Verse 22. Sabi po dyan sa verse 22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Okay? So makita nyo po yung dalawang salita dyan sa verse 22, yung salitang mercies saka compassion. Itong dalawang to ay nagpapahayag ng concern ng Diyos. Concern ba ang Diyos sa'yo? Opo. Kung hindi concern ang Diyos sa atin, matagal na tayong patay lahat. Hindi nyo ba alam na isang taon mahigit na itong COVID na to? Magdadalawa na. Pero hindi tayo nauubos. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Amen? Oo. Ang dami nang namatay pero buhay pa rin tayo at tayo'y makakapagsabi pa rin, salamat Panginoon. Amen? Nakakahinga pa rin ako, nakakapagpuri pa rin ako, nakakasimba pa rin ako. Amen? O, kagaya niyan, naka-attend pa yung dalawa nating bisita. Kung hindi mabuti ang Diyos sa inyo, hindi kayo makaka-attend ngayon. Di ba? So, bakit? Kasi mayroong remembrance of His goodness. So, God is faithful in His concern. Okay? Letter B, God is faithful in His compassion. Verse 22. Sabi diyan, His compassion fail not. Hindi kumukupas. Amen. O, anong bagay sa buhay nyo, sabihin nyo, na di kumukupas? Damit? Kumukupas yan. Gadgets? Nako, 1 year pa lang, pagka-laspag ang paggamit mo dyan, papalitan mo na agad yan. Baka nga 6 months pa lang eh. Amen? Ano ang di kumukupas? Wala. Lahat ng nakikita ng mata natin, kumukupas. Kahit yung kutis mo na kutis porcelana, kumukupas yan. Pansinin nyo yung mga artista nung 80s, 90s, na talagang flawless. Amen? Pero ngayon, sobrang dami ng guhit dyan, di ba? Amen? Napulubot na. Di ba? Ang iba na-stroke na. Ang iba nasa wheelchair na. Ang iba patay na. Anong bagay sa buhay mo ang di kumukupas? Di ba? Kaya nga yung tao hindi sinasamba kasi kumukupas yan. Yung boyfriend mong bait-bait pag nanliligaw sa'yo, amen? Pag nasagot mo na yan, lalabas na ang tunay na kulay niyan. Amen? Sabi mo, akala ko flawless ka. Di ba? Ngayon, nakita ko na may sungay ka pala. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Di ba? Akala mo ganon. Di ba? Totoo sa iyong paningin, ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Di ba? Lahat ng nakikita ng mata nyo, kukupas yan. Kahit ikaw, kukupas yan. Amen? Pero ang Diyos at ang kanyang compassion
hindi kumukupas. They are new every morning. Pag sinabing new every morning, ibig sabihin ay consistent. Yan ang bagay na hahangaan mo sa Panginoon. Siya'y Diyos noon, Diyos ngayon, Diyos magpakailanman. The same yesterday, today, and forever. Oh, so, sino pang kaiinlaban mo? Di ba Panginoon na? Amen? Letter C. God is faithful in His character. Verse 23. Sabi sa verse 23, the Lord, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay? Bago araw-araw ang kanyang compassion. Tapos ang sabi, dakila ang iyong katapatan. Great is thy faithfulness. Mapalad ka kung may faithful kang asawa, correct? Mapalad ka kung may faithful kang kasintahan. Faithful. Amen? Faithful pagkaharap mo. At faithful naman sa kabilang kaharap niya. No? At faithful na naman ulit doon sa isa pa niyang kasama. Basta faithful. 'Di ba? Pero mapalad ka kung loyal 'yan. Amen? Na ikaw lang talaga ang darling niya. Amen. Oh, tingnan niyo po. Ang tao, marami kang pwedeng ipipinta sa kanya, marami pwedeng magbago diyan. Pero ang Panginoon, dakila ang kanyang katapatan at di yan nagbabago. Amen? Isa sa di pwedeng mangyari sa Panginoon ay yung kanyang labagin ang kanyang pangako. Isa sa di mangyayari sa Panginoon ay yung ang kanyang karakter, yung ang kanyang katapatan ay maging hindi katapatan. Amen? Oo, verse 24. Sabi diyan, my confidence. Ano sabi niya? The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. Kanino siya aasa? Sa Panginoon. So, nandun na ang kanyang kumpiyansa. Amen? Oo. Ang Panginoon ang ating confidence. Confidence tayo sa kanyang kakayanan, sa kanyang malasakit, verse 25, sa kanyang constraint, verse 26, sa kanyang courage. Tayo'y confident na ang Panginoon ay faithful in His character. Tayo nagbabago, amen? Pwede tayong pumalya sa ating pangako. Pwede nating di matupad yung mga vows natin. Amen? Pwedeng tuparin natin pero tatagal muna, matagal na panahon muna. Amen? Pero ang Diyos ay matapat na creator. Laging may remembrance. Kaya ito, dapat nyong intindihin to mga nakikinig. Sa panahon ng iyong kalungkutan, sa panahon ng iyong sabihin nating depression, mga panahong umiiyak ka, mga panahong ikaw ay failure, kailangan magmuni-muni ka. Nakakatulong ang pagmumuni-muni. Ibig sabihin, alalahanin mo, ano na ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At doon, maiibsan yung iyong kalungkutan. Amen? Oo. Sa kabilang banda, masaya kami na ang aming kapatid na mahinga na. Amen? Kasi sa langit, wala nang sakit. Walang kidney failure doon, walang UTI problem doon, 'di ba? Walang COVID doon. Amen? So sa kabilang banda, malungkot kami dahil mamimiss namin siya. Pero sa kabilang banda, masaya kami dahil siya ay nakapagpahinga na. Amen? So, iisipin mo lang yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Bilangin mo yan. Amen? So, God is faithful in His concern, in His compassion, and in His character. Panghuli, the response to His chastening. The response to His chastening. Ito'y dapat bago din araw-araw. Amen? Yung matuto ka ng proper response sa dealing ng Diyos sa buhay mo. Matuto tayo. Amen? Ito po, makinig pong maigi. Yung proper response. Tingnan ko kung marunong kayo. Pag tinanong kayo ng kumusta kayo, anong sagot nyo?
Proper response tayo. Kumusta kayo? Yan, ganyan. And the people answered him not a word. Okay? So, yan ba'y proper response? Mali. Ang proper response ay okay lang po. O di kaya mas maigi kaysa dati. Nagre-response. Amen? Oh. Pag sinabi bang, kumain ka na? Sabi mo. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Diba? Proper response ba yan? Mali. Sasagot ka kung hindi, sasagot ka kung oo. Amen? Nakuha? Oh. Kaya pagka preaching, dapat nag-i-amen kayo kasi response din yan eh. Amen? O yan, ngayon lang kayo nag-i-amen. Nakuha? So, paano kung ang Diyos na ang nagdi-deal sa atin? Paano ka ba mag-response? Diba, mayroon akong tinanong, Brad, paano kung tawagin ka ng Panginoon? Anong gagawin mo? Ang sagot niya, simple lang. Sasagot ako, pastor. Tinatawag eh. Tama naman, di ba? Tinawag ka, sasagot ka. Narinig mo pangalan mo. Yan ang lagi ko sinasabi sa mga anak ko. Sabi niya, pa, tinawag mo ko? Sabi ko, oo, may iba pa bang ganyan ang pangalan dito? Ikaw lang. Oh, hindi tinawag kita. Amen? Buti kung 10 kayong ganyan ang pangalan dito. Pwede kang di sumagot. Pag narinig mo pangalan mo, ikaw yon. Di ba? May iba pa ba? Sometimes ganun ang failure ng mga anak eh, amen? Pag tinatawag ng magulang, akala niya hindi siya. Eh wala na ibang kapangalan. Amen? So pag tinawag ka ng Diyos, anong gagawin mo? Sasagot. Pag inutosan ka ng Diyos, anong gagawin mo? Susunod. Ha? Sasagot ka pa. Ha? Amen? Pala sagot. Sabi nung tatay, anak, magsaing ka nga. Saing. Mag-igib ka nga. Igib. Bah, linisin mo nga yung kusina natin. Linisin yung kusina. Aba, lumalaban ka na? Nagtanong pa. Kanina pa lumalaban. Kanina pa pala lumalaban, nagtanong pa. Oh, yung mga batang ganyan, amen? Oh, hindi ba kayo yan? Ba't natatawa kayo? Kayo ba yan? Joke lang, ha? So, God is faithful in His chastening. Ang maganda sa Panginoon, ganito. Pag siya'y namalo, para sa iyong ikabubuti. Parang magulang din, di ba? Pagka pinalo ka, sasabihin, kaya kita pinalo kasi mahal kita. Hindi mo ako mahal, pinapalo mo ko eh. Kaya mo nga ako pinapalo, hindi mo ako mahal. Mahal kita, kaya nga kita, hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, hindi mo ako papaluin. Di ba? Ganyan yung mga bata ngayon. Diba? Ang lakas-lakas ng palo mo eh. Ang lakas-lakas. Oh, dyan pa. Dyan mo pa pinatamaan. Di ba? Ganyan eh. Amen? Oh, sabi nung isang bata dito ha, Revelation. Ang sabi niya, Papa, bawal mo kong paluin. Bakit? Kasi lalaki ang itlog ko. Bakit lalaki? Papaluin ka lang naman. O, bawal daw, sabi ng doktor. O, bawal daw paluin kasi lalaki ang itlog niya. Grabe, sabi ko, magaling na yan, Brad. Magaling ng mag-ano yan. Magaling ng mga tuwiran yan. Okay? So, letter A, the Lord will not cast away His people. Pag napalo tayo ng Panginoon, ikokore ka lang, gusto kanyang ilagay sa tama. Pakinggan mo lang siya. Sundin mo lang siya. Amen? Huwag kang sasama ang loob. Huwag sasama loob. Mas tumatagal ang proseso pag sumasama pa ang loob. Kung anong gawin ng Panginoon, thank you Lord, buti nandiyan ka. Amen? Halimbawa, pag linggo, tinamaan ka sa preaching, di ba? Oh, hindi galit si pastor sa'yo. Di ba? Kailangan lang magbago ka. Amen? Oh, sabihin mo lang, Panginoon, buti na lang na
narinig ko yun. Kung di ko narinig yun, di ko sana malalaman na yun pala ang kasalanan ko. Di ba? May babaguhin ka. Letter B, we will not complain. Okay? We will not complain. Kapag tayo po ay napalo, di ba? The Lord will not complain. No, hindi, the Lord will not complain. Tayo ay hindi magko-complain. Okay? And then letter C, we will confess our sins. Amen? Verse 40 to 41. Kaya nga ang word dyan, 40 hanggang 41, magtatapos na tayo. Okay, anong sabi sa verse 40? Let us search. Tingnan nyo ang mga salita nila. Let us search and try our ways. Siyasatin natin ang ating mga daan. So yan yung una. And turn again to the Lord. Manumbalik tayo sa Panginoon. Tapos ang sabi niya dyan, sa verse 41, let us lift up our heart with our hands unto the God in the heavens. So merong gagawin, amen? Kailangan siyasatin ang puso. Pagtapos, alalahanin mo kung saan ka nagkulang, baguhin mo. Tapos manumbalik ka sa Panginoon. Yan po ang proper response sa chastening ng Panginoon. Amen? So sa ating conclusion, we must count our blessings daily. Amen? Count the goodness and the greatness of God daily. At pasalamatan mo siya. Naniniwala ba kayong God is good all the time? Amen. Yes, all the time, God is good. I hope na may natutunan tayo sa umagang ito. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kaibuti mo sa aming buhay. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagkakamali. Kung meron man sa mga buhay namin, mga kabigatan, pagsubok, problema, Panginoon, maaaring ito'y paalala mo na kami ay nakakalimot sa iyo. Kami ay dapat manumbalik at magpasakop sa iyong mga pamamaraan. At dalangin po namin na ikaw po ang magbigay ng kalakasang spiritual sa bawat isa. Na sa kabila ng mga problemang ito, lalo ng pandemic, Panginoon, napakarami pong limitasyon sa aming pagkilos. Naniniwala kami sa iyong kakayanan. Bigyan mo po ng kakayanan ng bawat isa na paglingkuran ka sa abot ng aming makakaya. Lord, i-comfort mo po ang family passes, Panginoon. Tulungan mo po, una, ang asawa po ni Sister Ninette, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan at mahabang pasensya, Panginoon. Bigyan mo ng kapayapaan ang kanyang puso at patatagin mo siya, Panginoon. Ganun din po ang mga anak ni Ninette. Tulungan mo po, Panginoon, na sila'y lumaki, na may takot sa inyo. Lumaki na kahit wala ng kanilang ina, ay lagi pa rin po silang magiging malusog, buti, Panginoon, susunod sa mga taong nag-aalaga sa kanila. Salamat, Panginoon, sa buhay na pinahiram mo sa aming kapatid. At sinasauli na po namin siya sa inyo. Kayo na ang bahala, Panginoong mag-provide ng needs, lalo na po sa kanya pong sa paglibing po sa kanya, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Nawa po ang lahat ng pusong nalulungkot, bigyan mo po ng kaaliwan, Panginoon. Salamat po sa mga visitors namin online at dito po sa face-to-face, Panginoon. I-bless mo po ang buhay nila. Ang iyong salita, basbasan mo na sa narinig namin, ito'y maging totoo sa aming buhay, lakaran po namin ang mga katotohanan. Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hiling tayo ng mangunguna sa ating offering prayer. So ihanda niyo po ang inyong mga tithes and offering. Maghahandog tayo sa Panginoon ng ating mga kaloob. Okay? Doon sa hindi makakapunta sa church at makapagbibigay ng face-to-face, meron po tayo dyan, naka-post yung ating tithes and offering account, no? Meron tayong video account at meron tayong GCash.
Okay? So hilingan natin si Brother June, please lead us in offering prayer. Yan po. Tayo po yung uling manalangin po para sa ating offering prayer po. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito sa aming nakaing salita niyo, Panginoong Spiritual. Salamat po sa blessing na pinagkaloob niyo sa bawat isa. At Lord, dadako po kami sa aming pagbibigay at kayo po ang nawa ay tanggapin niyo po ang maibibigay namin, Panginoon. Salamat po sa buong linggong blessing na ito, Panginoon, at nararapat pong ibalik ang nararapat sa inyo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga bisita po na magbibigay din po, Panginoon, pagpalain niyo din po sila at gamitin niyo po sa ikalalago ng inyong pong gawain, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan at pagpalain niyo po kami, Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, awitin natin, give thanks as we give to the Lord. So, doon sa may mga envelope, ay gamit kayo na envelope nyo sa pagkakamit sa Panginoon. Let us sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, amen. So, pasalamatan muna natin ang ating mga visitors bago tayo umuwi. Amen? So, salamat kay Ira at kay Mika. Palakpakan natin sila. Okay, nawa ay huwag kayong magsawa. Amen? Okay? So, salamat po sa mga online na attendees natin. Ayan, nagkakahulog-hulog na yung mga gutom na siguro yung mga yan. Si Christine Annie Mendoza, salamat po. Si Nessie Joy Espirito, salamat po. Jade Madronio, Jovelyn Villaver Mendez, pamangkin ko po yan. Mr. Celsa Tolentino, Ariel C.U. Former Mayor Ruben Medroso, Ann Peñalosa, Rowen Camacho, Let Panuelos, Joseph Villaver Mendez, pamangkin ko yun rin po yan. Hani Ann Peñalosa, Lawrence Gio, Rina Niebla, Jack Agripo, Paul Tumala, Kay Parpan, KB Altiche, Jollibee Aguado, pamangkin ko din po yan. Nilda Pasisiang, pinsan po namin yan. Janmar Pascual, Aaron Ceredon, Tolentino Ace, Marlon Arevalo, Antonio Anabel, Marlon Arevalo Antonio, then si Annabel Navarez. Kaklase ko po yan. Okay? So, salamat po mga kapatid sa patuloy nyo pong pakikinig ng salita ng Diyos at pag-share nitong ating gawain. So, keep on serving the Lord, keep on fighting a good fight of faith. Okay? Doon po sa mga kapatid ko, yung mga hindi na makakauwi, ay nag-usap na tayo kahapon na mag-send na lang tayo ng ating mga imbes na ipapamasahe, ay isend na lang natin sa kanila doon through GCash para magamit. Okay? So please keep on praying for the comfort of the loved ones ni Sister Ninette. Salamat po mga kapatid. So mag-send po kayo ng pictures ngayon ng inyo pong picture ng pag-attend. Okay?
para po sa attendance po natin mamaya. Selfie or groupie. Okay? Mag-ano kayo, mag-send kayo para atin itong maisama sa attendance mamaya. 2 o'clock po ay ating Sunday School. 4 o'clock ay ating worship service mamayang hapon. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo at pag-ibig ng Ama at pakikiisa ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Stay safe, stay healthy, stay strong and joyful in the Lord. While fake news are everywhere, good news matters. God bless. You chose me before the world was known. You chose me to be His very own. He made me, then let me choose my way. I chose to obey. He loved me when hope had taken me. He loved me when I lost everything. He bought me. Redemption's work was done through Jesus Christ, His Son. Who shall separate me from the love of God? Shall dreams of tomorrow Pain or sorrow
was